Dapat lipat ko yung mga description sa bawat isa. So you have automatic baselining. So ito yung baseline natin yung spike that would go into yung collected as a collected abnormality, whether it's high or a minimum beta. So we have the lower part total CPU utilization, then response time. Kinokolekta niya yun, yung time frame, yung mga data, yun yung kinocompare niya. Parang pinipilter out niya muna lahat ng mga abnormality. Abnormal. Lumabas sa baseline, whether mataas, mababa. Yes, sir. Yun lang yung pupunahin niya. Yes, sir. Then we go to the next one. So, isang capsule yan, yung isang capsule sa Earth yan. Sa abnormality. Siya yung ano, yung collected. Then, filter 2 will be yung proximity filter based on response time sa yung time frame. Ito yung, on this diagram, ito yung masasabi natin ng mga normal within that time frame, then meron siya yung spike. Hindi. If I understand it right, Yan yung mga abnormality na occur dun sa time frame na yun. Kasi for example, tulungan mo. Kinuleta na nga pala yung filter 1. Ayan. Napapalagay ng 7 weeks. Ayan. Ayan yung mga collected. Collected na, abnormality. Oo. So, yun yung mga time na niya